Arnold Clavio pumalag. Dito po sa tila ginagawa raw pong bayani si Bato de la Rosa. Huwag niyong tularan itong ilang government official na umabuso at ngayon pinapanagot para siya pa ang bayani. Parang siya pa ang kinakawawa. Teka muna, problema mo yan. Bakit idadamay mo ang taong bayan? Yan po ang sabi ni veteran broadcaster na si Arnold Clavio. Alam mo Arnold Clavio, eto lang po ang pananaw ko sa buhay, no? Pag ang isang tao naglingkod sa gobyerno at hindi niya ikinayaman yung ginawa niya, tapat sa tungkulin yan. Pag yung taong gobyerno hindi yumaman, ano man ang ginawa niya, tapat siya. Bakit? Hindi niya ikinayaman eh. Una kasi sukatan yan. Bakit ka gagawa? Yan yung point ko eh. Kung talagang illegal yung pinagagawa ni Bato, bakit ka gagawa? Illegal na rin lang yung ginagagawin mo. Bakit hindi mo pa ikayayaman? The fact na ang ginawa ni Bato at ni Tatay Digong, ang tanging nahita nila ay umani. Ang tanging inani nila, hindi maleta, kundi kaaway. Talagang may tuturing talaga na pagpapakabayani yung ginawa nila. Meron kang misconception ng pagiging bayani, Arnold Clavio. Kasi sa amin, malinaw yung pagiging bayani. Kung magbubuwis ka ng buhay sa paniniwala mo, di ba? At hindi mo ikinayaman yung mga ginawa mo, pagpapakabayani yun. Hindi ko maintindihan, yung bang ginagawa mong pagtatanggol sa mga mandurugas, Arnold Clavio? Yan bang ginagawa mong pagtatanggol sa mga mandurugas ay kabayanihan? Sa totoo lang, mga mandurugas yung inaano mo. Ano ba ginawa ni Bato? Magkano ninakaw ni Bato? Magtanong ka naman sa mga taong bayan. Mapera ka naman. Mag-research ka. Tanungin mo yung mga taong bayan, yung nakatira talaga sa yung poorest of the poor. Perception nyo lang yan eh. Hindi ka ba nagtataka bakit 90% ang rating ni Tatay Digong? Samantalang war on drugs yung pangunahin niyang isa sa mga pangunahin niyang proyekto o programa ay war on drugs. Hindi mo ba pinagtakahan yan? Wala ka ba talagang sense ng yung journalism sense sa'yo? Bakit ang kinakampihan mo ay negative 15 ang rating? Hindi ka ba nagtataka, Clavio? O nasilaw ka na ng ano? Napakasimple lang eh. Di ba? Yung taong bayan ang nagpapasya kung tama yung ginagawa ng isang leader. Thank you very much. Yung pinapanigan mo, isinusukan ng taong bayan. Negative 15. Yung mga pinapanigan mo, mga Tulfo Brothers, pinagtatawanan ng netizen. Haha. Hindi likes. Haha. Sa sarili niyang. Baka sabihin mo, sa DDS lang. Hindi. Sa sarili niyang ano yun eh. Facebook account eh. Pinost niya yung walkout nila. Pinagtawanan ng tao. Haha ang inabot. Hindi likes, hindi heart. Haha. Talaga bang kayong mga media, wala na kayong pakiramdam sa iba? Di nyo na maramdaman yung damdamin ng taong bayan? 90%. Kumpara mo sa negative 15. Ang layo, di ba? Yun yung binabanatan nyo. Yung ginawa nung 90%, ibig sabihin, siyam sa bawat 10 Pilipino, isa lang yung tumanggi dun. Yun yung mga kinakalinga ninyo.
Yung 1% ang kinakalinga ninyong mga media. Pero yung 99%, okay lang sana kung ano eh, kung yung ginawa ni Bato, super yaman niya ngayon eh. Yung ginawa ni Bato, may maletang dumadating sa kanya. Wala naman eh. Pero hindi ka bumabanat sa mga amo mong involved sa mga nakawan. Hindi ka bumabanat sa mga magnanakaw. Alam niyo po, yan ang problema natin, no? Ang hirap pong lumaban kasi kalaban natin yung mga dapat parehas. Kalaban natin yung media. Alam niyo ba yung media? Ano nila yan? Sa kanila, kasi ano namin dahil nagme-media na kami. Hanggat maaari, parehas kayo. Bagamat meron kayong ano, pero pag tumarap kayo, dahil hindi lang naman Duterte yung mga audience na ng media nyo, ganun po eh. Natututunan na namin na mag-iisang taon pa lang kaming kumbaga matatawag na broadcaster. Oh, pero kayo ang tagal nyo na tapos yan pa pinag-aralan nyo. Saan sinabi sa journalism na maging bias ka sa mga magnanakaw? Thank you very much kay Knowing May na nagbigay sa atin ng 10 AED. Pinakulong yung mahal ng tao, yung 90%. Pero yung negative 15, yun ang kinakampihan mo, Clavio. Para saan ba kayo? Mahirap talaga eh. Kaya ako nagpapasalamat din na nauso kami. Nauso yung mga vlogger. Hindi ko po sinasabing perfecto yung mga vlogger. Marami rin po yung vlogger yung fake news. Marami rin pong vlogger yung siyempre talagang hindi naman natin masasabi na aral lahat ng mga vlogger eh. Marami rin po yan nabibiktima rin ng fake news. O, biktima. Katulad ng mga ibang tao. Parang ibig nyo sabihin lahat ng vlogger alam nila yung pwede ka mabiktima rin ng fake news. Pati mga vlogger pero yun nga laban lang eh. Kung wala kami siguro dito, matagal na natin itinakwil yung mga Duterte. Katulad lang po ng ano yan, ng litanya. Hindi po nagbago yung media sa tingin ko lang ha. Kaya napaka-natural nila Arnold Clavio, wala po sila yung akala mo yung nakukonsensya sila, hindi. Matagal na silang ganyan. Ngayon lang po nagkaroon ng social media. Ngayon lang po nagkaroon ng mga vlogger na may kakayahang mag-isip, may kakayahang magsalita. At sa kumbaga kabutihang palad, mas pinaniniwalaan po yung mga vlogger kaysa sa kanila. Okay. Halimbawa po itong si ito si Kiko. Tigilan na ninyo ang paninira at mga kasinungalingan ninyo, mga trolls na mga bayaran ng mga kurakot na politikong nasa likod nyo. Oh, kayo yan. Hindi kami yan. Mga kakampi ni Kiko yung pinariringgan niya. Galit na galit sila. Ayan po ang power ng vlogger ngayon. Kahit tawagin kaming trolls, kahit tawagin kaming bayaran, wala kaming pakialam. Ilalantad pa rin namin yung mga ayaw ibalita ng mainstream media. Ilalantad pa rin namin yung mga ayaw patulang balita. Kami ang maghatid. Mahirap. Kasi wala kaming mga budget na kasing lalaki ng mga budget ng mainstream media. Wala kaming budget na katulad ng mga sa trolls. Mahirap talaga yung laban. Pero talagang ganyan eh. Masarap yung may pinaglalaban ka eh, di ba? Parang pag-ibig, ang sarap nung may pinaglalaban mo yung mahal mo eh. Wag lang sanang may mahal yung mahal mo. Ang
hirap ipaglaban.